Evangelium Reflection. Uban ni Kamigs Friends. Mga kamigs, brothers and sisters in Christ, welcome back to our Gospel Reflection. This is again Kamigs Friend. So today is April 13, 2021, Martes nga adlaw mga kamigs. And today we also commemorate the feast day of Saint Martin I. He was a pope and also a martyr. And we are on the second week of Easter mga kamigs. Ang atoang salmo karon mga kamigs, the Lord is King, He is robed in majesty. So mga kamigs, ang atoang Ginoo maay hari. So daghan kay mga instances, mga kahigayunan sa atong kinabuhi mga kamigs no nga daw kita ang hari, kita ang nagpari-hari sa atong pamilya, sa atong mga kanang kaamigahan diha sa social medias no, diha sa Facebook, Instagram, etc. no. Daw ato ang mga kinaiyahan, atong mga pamulong, ato ang philosophies daw kita hari no. Di nato kalimtan no ang gitawag nato virtue of humility, that we acknowledge before the Lord, who is the King of all kings, that we are nothing without Him, we are nothing before Him. No, we are beggars of His mercy, we are beggars of His grace of salvation. And our gospel for today, mga kamigs, is taken from the book of John chapter 3 verses 7 to 15. Actually, mga kamigs, no, gahapon sumpay ni siya nga or related or sumpay gid siya sa atong ebanghelyo kagahapon. This is about the kanang conversation between Nicodemus and Jesus. Nicodemus is the teacher siya sa Israel mga kamigs no. He is the one of the great figures during Jesus' times among the Jews. So mga kamigs, ang ato ang Ginoo is nakigistorya ni Nicodemus o giingnan siya nga truly I say to you, no one can see the kingdom of God unless he is born again from above. So this statement of Jesus, you need to clarify this mga kamigs. What does our Lord mean when He says that truly I say to you, no one can see the kingdom of God unless he is born again from above, mga kamigs. Kay ato ang padayonon sa pagbasa mga kamigs, nangutana pa si Nicodemus, how can there be rebirth for a grown man who could go back to his mother's womb and be born again? Pero motoy kalibog ni Nicodemus. So kumbaga usa ka maestro or usa ka teacher sa Israel nga inila nga teacher sa Israel, naglibog sa maong statement ni Jesus. So gi-explainan siya sa atong Ginoo nga truly I say to you, no one can enter the kingdom of God without being born of water and spirit. What is born of the flesh is flesh, and what is born of the spirit is spirit. Because of this, don't be surprised when I say, you must be born again from above. So again, mga kamigs, this is kanang wala siya istorya gyud word for word ni Jesus kung unsa ni siya. But ang statement ni Jesus implied or nag-implicate ni siya, or this implied about baptism, no? Naghisgot ni siya or explanation ni siya or background, no? Sa atong gitawag og sakramento sa bunyag. So kay gibutang diri or gihisgutan ni Jesus ang duha ka elemento no, ang water ug ang spirit. So in baptism we used water, okay, to signify the cleansing power of God. And then also in our sacrament of baptism, kung diha nabunyagan ta, diha usab nato madawat ang balaang Espiritu Santo. So duha ka elemento sa bunyag ang na butang sa explanation ni Jesus sa
ebanghelyo mga kamigs, ang water o ang spirit. So that was the gospel yesterday. Ang ebanghelyo karon mga kamigs is kuan gihapon siya, sumpay lang gihapon siya. That first statement sa atong Ginoo is, you must be born again from above. The wind blows where it pleases, and you hear its sound, but you don't know where it comes from or where it is going. It is like that with everyone who is born of the Spirit. So, mga kamig, since we are baptized, we are born of Spirit, we are born of above. So, this explanation, mga kamig, sa akong reflection ani sa pulong sa Ginoo nga nag-ingon nga the wind blows where it pleases and you hear its sound, but you don't know where it comes from or where it is going. It is like that with everyone who is born of the Spirit. So kita mga kamigs, we are free. No? We are free. We are free from the slavery of sins, mga kamigs. We can go and we can do whatever we want. We can go wherever we want as long as kuan na siya, subay diha sa kabubuton sa Ginoo, as long as responsably nga pamaagi, as long as makapahimuot sa Ginoo, mga kamigs. So mao na mga kamigs nga importante kaayo ang sacrament of baptism, mga kamigs. So and also I would like to give a short reflection sa last nga statement sa atong ebanghelyo karon nga ingon, as Moses lifted up the serpent in the desert, so must the Son of Man be lifted up, so that whoever believes in him may have eternal life. So recently lang ta nag-celebrate sa Lent, mga kamigs, kung diin ato ang gi-commemorate gihandom ang sakripisyo ni Kristo diha sa cross. So sama lang sa gibuhat ni Moses sa karaang testamento, sa panahon ni Moses, nga katong mga Israelita kanang napaakan og serpent bitaw dayon nga hilo sila na nangamatay. Gisugo siya sa Dios nga maghimo og kanang murag imahe or satwa sa serpent, and then kung kinsay mo tan-aw ni atong serpent nga gi-lift up or giisa ni Moses, maayo. Sama usab ni ana ang anak sa Dios, ang mao si Ginoong Hesukristo, iisa usab diha sa cross, nga kinsa katong mutuo diha kaniya mamahimong adunay kinabuhing dayon, kamigs. So ang eternal life, mga kamigs, grasya kana sa Dios, no? But pasabot we are not worthy of that, but by His mercy, by His grace, by His generosity, mga kamigs, He would like to have eternal life, mga kamigs. And bisan tuod sa ato ang pagkadili takos dili angayan, sa ato ang pagkamakasasala, but because of His generosity, because of His goodness, because of His love and mercy for us, He wanted us to have eternal life, and He wanted us to be with Him. Kasi mga kamigs, no, ako ang na-reflect bitaw wahay lang ha, ang pagpakasala bitaw walay kanang bottom or walay kinutuban, more siya og black hole nga, or more siya og kanang bangag bitaw nga walay satisfaction, walay kinutuban. Kanunay lang ga hulog, ga pailalom, ga palalom, walay kinutuban, mga kamigs, no? Ana siya ang kanang murag walay satisfaction ang sala. We need to go back to the Lord. We need to beg for His mercy, for His grace to help us to recover from sin. That's why I would like to invite you, mga kamigs, to have a devotion to the divine mercy, to know about the mercy of God for all souls, because that is one of His generous offering for us, mga kamigs, nga ipakita nato kung unsa siya ka mahigugmaon ka nato, mga kamigs, despite or in spite of our weaknesses and sinfulness. So mga kamigs, balik kaniya through the sacrament of confession, mga kamigs. So mga kamigs, let us learn from the generosity of our Lord
Let us learn from His love and mercy ay diha sa iyahang pag-anhi sa yuta na himong tawo sama kanato, nasinati ang atong mga nasinati diha sa cross, iyang gihatag ang iyang kinabuhi manhi kanato para kita mahimong bagong tawo o makaangkon sa kinabuhi nga iyang gustong ipadangat kanato, no? Ang atong Dios nakig-uban nato, dili siya distansya, dili siya layo kanato. Kita lang usahay gyud ang magpalayo kaniya pinagi sa ato ang mga pagkagahig ulo, pagkagahig kasing-kasing, kanang voluntaryo nga pagpalayo sa Ginoo pinagi sa ato ang mga sukuhi o dili maayo nga mga binuhatan o panghuna-huna or pagtuo. So mga kamigs, ang Dios na kanunay lang yung naghulat, no, sa ato ang pagbalik kaniya nga ang gusto sa Dios is kita maiyaha o siya maatua. Mga kamigs, brothers and sisters in Christ. So daghang mga tao ang nagka-experience ni ining kamatuoran o nag-offer sa ilang kinabuhi, naghatag sa ilang kinabuhi ngadto sa Dios tungod kay ilang nasinati ning maong kamatuoran, kining maong gugma o kaning gugma sa Dios nga dako kaayo. For example, sa ato ang saint karon nga atong gi-commemorate nga si Saint Martin the First, nga martyr og usa ka pope, mga kamigs. So mga kamigs, thank you so much sa pag-uban kanato kanunay sa ato ang reflection. Amen. Praised be Jesus and blessed be Mary. Amen. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen.